What's up mga kaberks? Nandito na ako sa bahay mga kaberks. Pagluluto ako ng ano ngayon, ng ginataan na sitaw at may kalabasa. Ito ang aking ano, request siya ng inyong kerupi. Tapos gusto niya may halong, may sahog na hipon. Buti na lang may hipon kami dyan. Na-miss niya na siguro yung hipon. Pero bago ang lahat, bago tayo magluto ay mag-unboxing muna tayo mga kaberks. Mamaya na to dahil gugupitin ko yung information dyan. Ayan! Nung isang araw pa to dumating, wala lang ako ding time na mag-unbox. So ito ay regalo sa akin ni Kiro. Hindi ko alam kung bakit siya nagbigay ng ganito. Pero ganyan yan siya. Huwag ka naiisipan niyang maibigay sa akin. Sabi niya, may gift ako sa'yo. Sabi niya sa akin. Sabi ko, ba't mo ako binigyan ng gift? Hindi naman ako may birthday. Kasi in-order niya yata to. Nung first week yata ng July. Ng August. Parang almost a month yata bago to dumating. Sabi niya, may regalo ako sa'yo. Sabi ko, bakit? Di ko naman birthday Siya yung may birthday pero wala akong regalo mga kaberks. Bakit hindi ko siya niregaluhan? Wala na akong ibang maisip maibigay. Naibigay ko na lahat. Kaya sabi ko sa kanya, ang gift ko sa kanya ay ganun na lang. Ay, wow! Tingnan niyo, ang ganda ng packaging, oh. Alam niyo ba kung ano itong mga kaberks? Kasi si Kiro, mahilig yan magpuna ng mga gamit-gamit ko dyan ng mga pangluto. Pag alam niyang nahihirapan na ako sa mga, yung kagaya niyan, ayan o. Kutsilyo. IKEA to eh. Yung mga kutsilyo namin dyan ay galing ng IKEA. Alam niyo ginawa. In-orderan niya ako ng isang set ng knife. Ito yung knife na yung chef, parang chef knife. Tingnan niyo mga kaberks. Dati pa gusto ko na nito. Dating-dati pa. Ayokong bumili kasi masyadong pricey. Sabi niya sa akin, meron akong ibibigay sa'yo. Matagal mo ng pangarap, sabi niya sa akin. Sabi ko, ano yun? Wala naman akong ibang pangarap, sabi ko. May bahay na, ba't kulang? Ito pala. May bahay naman na tayo, sabi ko sa kanya. So, wala na akong ibang gusto. Tapos nagulat ako, ang binigay niya sa akin. Pakita ko sa inyo mga kaberks. Ayan o. Tignan nyo. Isang set ng kitchen knife. Parang chef knife yata ito. Ayan o. Grabe, ang ganda. Kasi gusto niya nang i-dispose yung mga kutsilyo namin dyan. Pwede pa naman siyang hasain yung mga kutsilyo. Ay, may kasama pa siyang gunting. Tingnan nyo. Pakita ko sa inyo isa-isa. Mga yan. Renting na may binigay sa akin ni Papa na kutsilyo. Ay, wow. May enjoy ko yan. Ganda, no? Sabi ni Papa, regalo daw niya sa akin. Sabi ko, bakit di ko naman birthday Naka-vlog ka ba? Yeah. Hala. Buti naman, may bago ng mga kutsilyo. Kasi yung mga kutsilyo dito, ang pupurol. Hala, napakatalim. Hindi siya stainless, mga kaberks. Guys! I know kung bakit siya pricey. Kasi ito yung parang sinaunang nasa 100 yata to. Metal ba ang tawag dyan? Iba yung tunog. Para siyang yung mga sinaunang gulok sa Pilipinas, sinaunang itak, kumbaga. I know. Kaya siya pricey. Tas oh mabigat. My God. Tsaka ang bigat niya. Ang ganda!
Nung isang araw niya pa to sinasabi sa akin, i-unbox mo na yung ano mo, yung mga knife mo, sabi niya sa akin. Saka na lang sabi ko, tinatamad pa ako. Siguro 3 Ito araw yung na to. magandang panghasa. Di ba kailangan mo din ng ano? Sila ring sa school, parang ay naano kayo na bumili ng sarili nilang kutsilyo? Hindi. Para sa amin naman daw kasi yun kung ano yung ano. Pero hindi naman daw kailangan. Tignan nyo, oh. Ay, ito. Iba-ibang size. Siyempre, Ang ganda. Pero ito yung pinaka-gusto ko. Isda. Ito. Hindi, yung mahaba. Ito, siguro. Mabigat. Mabigat siya, mga ka-Berks. Legit. Legit. Ay, ito yung pinaka-gusto ko. Yan. Yung pang-chop ng karne. Nakakatakot gamitin, mga ka-Berks. Alam mo, sabi Tita Chris, may kutsilyo na rin kami. yung kutsilyo din nila mapupurol. Hindi magaganda yung kutsilyo nila, Tita Chris Bakit yung nagamit ko mapurol? Baka yun lang na yun. Ay, hindi pala. Kila Tita Julie yata yung mapurol. Ayan ang pinakagusto ko. MG. Ito yung tatak niya. Ito mo. MD hand. Nakakatakot, sobrang talim. Maganda. Sabi sa akin ni Kiro, sa oras na i-unbox ko daw to, itapon ko na yung mga kutsilyo ko dyan. Ang dami kong kutsilyo dyan eh. Set pa nga. Pwede pa naman siya kasi bumili pa nga ako ng hasaan sa Pilipinas. Pakita ko sa inyo. Ayan o, mga ka-Berks. Dala ko pa to galing Pilipinas ngayon nung umuwi kami. Kasi nga, nangihinayang akong ibenta. Itapon yung mga kutsilyo namin dyan. Kasi pwede pa namang hasain. Si Kiro, ayaw niya ng ganon na pwede pa yan. Sa kanya, pag alam niyang nahihirapan na akong gamitin, kagaya ng mga kakwakawali dyan na alam niyang may parang mga tawag nito, parang dumidikit na pag nagluluto, ayaw niya na yun. Tatapon niya. Which is pwede pa naman kung sa atin sa Pilipinas. At saka ito, grabe oh. My God, Ren! Ang ganda, mga ka-Berks. Mga ka-Berks, yung mga pinagbibili-bili namin sa mga online, papakita namin dyan yung ano, yung, hindi naman link, papakita namin yung, ano ba tawag nito? Yung nagtatanong sa inyo sa price. Papakita namin sa inyo. So, ito ay hindi uobra sa wall. Kasi sabi ni Papa mo, bibili siya ng magnetic na ikakabit lang sa wall. Hindi siya obra sa wall kasi iba yung ano. Heavy siya. Mabigat, mga ka-Berks. Ang saya. Kaya pala sabi niya sa akin, nung hindi pa to dumadating, sigurado daw masisiyahan ako sa bigay niya sa akin, sa regalo niya sa akin. Sabi ko, ba't regaluhan mo ako? Hindi ko birthday. Basta, sabi niya. Ito pala yun. Ang ganda. Oh my God. Asa yung takip nito, Amina? Tapos, meron pa siyang kasamang ganito. Ano to? Ano yan? E di yung pangbukas ng mga ano. Pang can opener? Ayun Okay. Tapos may ganito pa siya, oh. Yung, ang tawag nito? Yung pang protect sa kamay. Pag naghihiwa ka. Diyos ko, may ganyan pa. Yes, may ganito. Ayan, oh. Yung igaganon mo, hawak mo dito, gaganunin mo. Alam niyo yan si Kiro, mga ka-Berks. Mahilig yan mag-order ng mga gamit na para hindi ako nahihirapan. Mahilig siya sa ganun. May ganito pa. So, ito yung mga kasama niya. Bali, ilang item to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ang laman niya. May kasama pa siyang 11. gunting. Gunting na pangkarne din. 11. Bakit pangkarne, mga ka-Berks? Tsaka ito may opener. Pwede mo tong ipangkat sa karne. Pagka yung lutong karne na or isda, ganun. Ang ganda. I'm so happy. At saka ito, may ganito siya. Panghasa. Basta ang ganda niya, mga ka-Berks. Tsaka ito, iba-ibang klase yung style niya ng kutsilyo.
Ayan, oh. Bilib ako. Sana magtagal to at sana nga ito ay matalim. Pero feeling ko matalim. Ay, feeling ko magtatagal to. And then, may kasama siyang gloves. Tingnan ko nga. Gumagamit ba kayo ng gloves sa school? Hindi. Pag nagluluto kayo? Hindi nga kami gumagamit ng pang-protection sa kamay eh. Ano pala? Mano-mano lang. Oo. Ah, ito, pag humawak ka yata ng knife para hindi ka kalyuhin. Or, ay, ano siya? Parang tawag nito? Hindi siya madulas. May pangkapit siya. Sabi ni Kiro, hindi na daw ako magre-reklamo or di kaya pagka nag-chat-chat ng kung ano-ano dyan. So, thank you so much, aking mahal. Sa mga itay. So, ito na ang aking gagamitin na pang-hiwa sa pagluto ko ngayon. Ang ganda. Tapos may kasama siyang case. So, yun lang. Na-share ko lang. So, hindi ko to kailangang ilabas lahat dahil nakakatakot. Ito lang yung kailangan dito. Ang kailangan ko lang dito mahaba. Oo, tas ito. Isang regular Tas ito. knife. Nakakatakot. Ang talim. Ano pa ba? O, kailangan ko yata itong isang malaki. This one. No? Tapos gluten. So, kailangan ko itong isang malaki na to. Diyos ko, napakatalim. So, ito ang kailangan ko itong dalawa. Tsaka ito, no? Tatlo? Tatlo ang kailangan kong ilabas. The rest dyan ay itatabi ko na. Hindi pwedeng pakalat-kalat dyan, mga ka-works. At napakatalim niya. Labas mo ito, ma. Kit na ito. Ang sobrang tulis niya. Labas mo nga ito. Yung kit niya eh. Ito. Kamukha niya to. So, kailangan din natin ilabas yung mga case niyan. Kasi, delicates. Yan. Sabi niya sa akin, sabi ni Papa, unbox mo na yung, ay, iba-iba yung ano niya. Alay, ganito, oh. Ay, Pag yan nabasag pa nga. metal siya. Ay, hindi siya metal, eh, no, eh. Parang Parang yung tunog eh. Oh. Eh, yun kasi, ano yan, parang lata lang. Ito para siyang ano, parang metal. Ganun. Yan. Tunog niya. So, yun lang mga ka-Berks. Na-i-share ko lang na naman to. Katakot. Pagkatas yung gamitin dito, pwedeng basta ilalagay lang dyan sa ano, ha. Babalik nyo sa lalagyan, delicades. Maglalabas ako ng ibang kutsilyo dyan na hindi ganito katalim. Para pwedeng gamitin everyday. Yung delikado ito eh. Kagaya nyo, no? Diyos ko po, napakatulis. Itago na natin to rin. Huwag yan. Ilabas mo na yun. Sobrang talim. Hindi natin kailangan to. Nakakatakot eh. As in ang tulis, oh. Ito ilabas mo. Yan, lalabas yan. So, kung pwede ko lang ibigay sa inyo yung mga kutsilyo namin dyan, mga ka-Berks, pwede pa naman yung mga yun. Pwede pa talaga, kung sa Pilipinas lang. Pero si Kiro kasi mahilig to mahilig to magtapon eh. Siya si tapon eh. Ang tawag namin kay Kiro, alam niyo kung ano? Si tapon. Pag nakita niyang may konting diferensya, itapon na yan. Itapon, puro tapon. Kaya minsan naiinis ako. So, yun lang mga ka-Berks. Ako'y mag-uumpisa ng magluto. So, ako'y magluluto ngayon ng ginataan na kalabasa na may kalabasa na may sitaw. At ang sahog daw ay hipon. Ayan yung tatak niya mga ka-Berks. Search nyo na lang. Ayan. Search nyo na lang dyan. So, may mga gustong bumili. Hindi to ang tawag doon? Paid, tawag doon? Advertisement.
Tapos yung, ano, yung aking juicer ay, ano yung tatak na? Hilton. Ewan ko. Hilton. Papakita ko din sa inyo dyan kung magkano ko binili. Magagamit na natin tong gunting agad-agad mga ka-birds. Unahin ko munang linisin tong hipon. Medyo malalaki yung nabili ko ngayon. Ay, paano pa? Matigas pa yung iba. Tanggalan ko ng ano, bituka. Gugupitan ko muna lahat. Nalinis ko na yung ating ano, hipon. Ngayon na natin masusubukan sa kutsilyo na ito mga ka-birds. Nakakatakot talaga yung talim niya. Dati hirap na hirap ako sa kutsilyo. Ngayon naman, natatakot naman ako. Sobrang talim naman. Ang ganda na itong nabiling sitaw. Nabili ko sa city. Kasi, wala siyang sira. Walang sira at saka ano pa siya. Parang hindi pa dapat anihin. Kasi hindi pa, halos hindi pa tumutubo yung ano niya eh, yung pinakabuto niya. Inani na ba? Ay, nako, ang talim ng aking kutsilyo. Matalim talaga siya mga ka-birds. Ito yung gusto kong kutsilyo, yung mabigat. Nakakalimutan ko lang ano eh, maghanap sa Pilipinas ng kutsilyo na ganito. Alam niyo yung ano, yung gulok. Gulok kung sa Ilocano ba? Ihalabos ko muna tong hipon mga ka-birds dahil hindi ko yan lahat isasahog dahil napakadami niya, no? Halabos ko lang yan. Okay na to. Hanguin na natin. Dito na rin ako magigisa mga ka-birds ng ating sibuyas bawang.
Ito naman yung ating hipon na hindi isinahog. So, okay na. Kakain kami maya-maya mga ka-Berks kapag dating ni Kero. Tignan nyo tong aking mga orchids. Hindi ko pa sila maasikaso. Ito pa yung dati. Hala, wala nang tubig. Mamaya siguro pagkadating ko galing work, asikasuhin ko yung mga yan. Wala nang tubig, gumagaan na eh. Ay, ito, naputulan na pala to. Tignan nyo. Pagka ganitong, yan. Nakikita nyo ba yan? Pagka may bagong tubo na ugat, magkakaroon na yan ng kaparis na tangkay ng panibagong bloom. So, sa ngayon, lumipas na ang kanyang panahon ng pamumulaklak. Pero, yun, meron pa. So, may bago na naman. Ayan. May bago na namang pasibol. Ayan. Masigla sila kahit na wala silang kasama dito nung nakaraang isang buwan. So, mamaya siguro ay aayusin ko mga yan. Ito, rubber tree. Bagong bigay ni Ate Jazz ng birthday ni Kero ito. Hindi ko pa naisasalin hanggang ngayon. Ito din, galing din to kay Ate Jazz. Lumago na lang sila dyan. Ang ganda, no? Ito naman, ayun yung bigay ko kay Kero na bulaklak nung birthday niya. So, hindi ko pa naasikaso yung mga yan. Ito din. Ito ay galing din kay Ate Jazz. Didiligan ko muna to. Kasi tuyo na siya. Ayan, no? May mga bagong sibol. So, yun lang ang ating update ngayong araw na to mga ka-Berks. Mamaya, papasok na naman kami ng mga bandang alauna. Malamig na ngayon dito. Nararamdaman na yung autumn weather. Ang bilis ng panahon mga ka-Berks. So, yun lang mga ka-Berks for today's video. See you again tomorrow at sa ibang mga araw. Ingat lagi mga ka-Berks!